Underbone ba ang hanap mo na tipid sa gas at maporma? Ito ang Honda Winner X. Ride like a champion, sabi nga ni Honda. Ang makina nito ay 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam, liquid cooled na may lakas na 15.4 horsepower at 9,000 RPM na may max torque na 13.5 Nm of torque at 7,000 RPM. At engine displacement ito ay 149cc. Tipid sa gas na may average lamang na 52.3 km per liter. Kaya kung interesado ka sa Honda Winner X, samahan mo ako sa aking pag-test ride review para masubukan ng brake test. Todo piga ako dyan guys, hindi nag-lock yung rear wheel natin. Acceleration test. So 0 to 60, let's go. Sound check. Sound check. Yan guys. Seat height check. What is up guys? Susubukan naman natin ngayon yung seat height niya guys. Now, ang height ko po pala ay 5'10" na may inseam na 32 inches guys. Walk around. LED na po na may kasamang DRL dito. At pros and cons nito. Ito guys, sasabihin naman natin yung mga pros and cons ni Honda Winner X. Yung mga personal ko lang napansin sa kanya guys. Kaya ano pang hinintay natin? Umpisahan na natin ang video. Let's go! What is up guys? Good morning! Nagpakita na si Haring Araw pero sa likuran natin medyo mukhang maulap pa. Pero i-G na natin to guys para ma-review na natin ang Winner X ni Honda guys. So ito ay isa sa mga guys pinagkakaano ngayon ni Honda na Winner X guys, ride like a champion. Premium lookings pero tipid sa gas. Alayin mo naman may average kan 52.3 km per liter. Pero guys sa video ito, bubusisiin natin ang mga bagay-bagay na meron sa kanya guys, no? At test natin ang kanyang braking test, acceleration test, lubak test, at sa mga akyatan at mga kurbahan daan sa amin. Kung gusto mo malaman ng mga deep review nito guys, syempre kung ibabalak ka bumili ng ganitong klase ng motor guys, kung naghahanap ka ng underbone na matipid sa gas at hindi ka masyadong ngawit, tingin ko pasok sa ito guys, no? So busisiin natin yung mga kanyang deep review pa mamaya guys, no? So malawakang review pa ang gagawin natin dito, no? So chill lang kayo dyan guys habang nanonood kayo at ako nang bahala sa kanyang test ride. At syempre guys, no, from Honda to, maraming pala salamat sa Honda Philippines. Pinadala nila ito sa bahay natin guys, no? Sa mga nakapanood ng video, mismong door to door delivery. First time tayong padalhan ng brand ng motor guys. Okay, so doon naman na tayo guys at tetest rin natin siya sa traffic. At syempre let's go guys, umpisa na natin to. Sa video nga palang ito guys ay sasabihin ko yung pros and cons syempre ng ating Winner X, no? Para sa mga nagbabalak bumili dyan, ano ba pwede nilang expect guys, syempre hindi naman perfecto yung mga motor guys, may cons pa rin yan. At syempre yung mga maganda sa kanya. So abangan nyo sa dulo guys, syempre kailangan muna natin siyang testingin. Sa loob ng halos 1 week na sa akin to guys, no? So may 20 days nilang papahiram sa atin to. Ito guys, check na rin natin sa lubak check. Hindi naman ganun ka dito yung lubak, pero masabi natin lubak-lubak na yan guys. Ayan o, tignan nyo, di ba? Very comfort din siya naman. Ayan o, comfort pa rin siya guys. Hindi siya tawag dito, matagtag yung suspension niya. Okay din, single suspension sa likuran. Hindi naman ganun ka-perfect yung daan dito guys. Daan natin dito sa mas malubak. Yan, so hindi naman masyadong dito guys. Okay naman kung single ka lang, I mean ikaw lang mag-isa nagda-drive, tingin ko all goods naman siya guys. Sa harapan hindi rin siya matagtag o yung may lagotok, wala siyang ganun guys. Para saan guys, no, yung Honda, yung suspension nila, hindi ko lang alam kung ako lang to, no guys. Yung suspension basta ng Honda, napakaganda na makatalbog. Nagka-ADB ako, nagka-CB, ay may big bike na tayo ngayon. Maganda yung talbog nila guys. Ayan o, okay naman guys. Ayan, hindi rin siya matigas, yung matagtag. Meron kasi guys pag nakarekta ka, yung parang tinatagtag ka. Ito guys, okay din siya oh. Hindi naman to spalto, di ba? Ito dito sa itlog check, all goods din siya guys ayos din pala to. Oh, cornering, yun natin, all goods. Sa likuan madali ito guys pero ayanin pa na natin sa likuan mamaya. Yan, huwag lang sana umulan ngayon. What's up guys, susubukan naman natin yung braking system ni Honda Winner X na front brake lang ang merong ABS at ang likuran wala guys, pero naka disc brake ka na rin. Single pot parehas yan guys at napakaganda naman ng disc brake sa harapan. So kagandahan guys sa mga ABS, mga premium edition ay meron na siyang kasamang ABS, so yung anti-lock braking system guys, no? So pag pumiga ka ng diretso, automatic hindi maglalak, kumbaga pipitik-pitikin niya lang guys. Yun yung paliwanag doon sa ABS, no? So ano pa natin? Umpisa na natin guys yung kanyang braking test. Una na natin yung front guys let's go. Safe naman dito.
Last ano guys, pause, preno. Todo piga ako dyan guys, hindi nag-lock yung rear wheel natin, ay yung front wheel na. So ibig sabihin guys, yung ABS, napakaganda ng ABS niya, hindi kanya yung pinitik-pitik guys, parang wala ka man naramdaman. Okay din siya guys. Alam nyo ba guys na mas maganda ginagamit ang front brake kaysa sa rear, no? Pero maganda balance pa rin. Pero sa malakas na stopping power guys, front talaga. O, umpisa na naman natin yung rear guys ha. Let's go. Rear lang guys ha. Yan yung hindi siya ganun kalakas yung stopping power niya guys. Kumbaga hindi rin siya bibiglain yung preno mo, parang hindi mararamdaman yung skid na feeling kasi hindi siya bibigla. Subukan naman natin guys yung sabay naman, front and rear. So sa pagpiga ko dito guys, ang gagawin ko dito is 80 sa harapan, 20% sa likuran. Ganun yung technique ko dito guys ha. Subukan natin stopping power. Okay, front and rear naman, subukan natin guys. Let's go. Sabay guys. Napakaganda ng stopping power niya guys. Okay na okay. Ang ganda ng combination niya kasi guys, yung sa likuran, hindi siya masyadong, I mean na, yung disc brake siya pero hindi siya yung solid kapit guys. Kumbaga nababalansin niya. Kung alam mo yung tamang pag-brake guys, all good stone. Susubukan naman natin ngayon yung kanyang acceleration test guys. 0 to 60 lang tayo guys. Wala tayong top speed po dito. Hindi naman natin tayo magkikipagkarera. 0 to 60 guys, okay na magandang test yun kasi matitest mo talaga yung ano, dito sa mga pag-aarangkada ka. So 0 to 60, let's go. Narinig niyo yung limiter guys, may limit siyang RPM. Hindi ko lang siya na-check guys kasi di ako tumitingin na yun. Yun ang acceleration test natin from 0 to 60 dito sa Honda Winner X. Ngayon guys ay pupunta naman tayo sa New Clark City guys kasi doon malawak ang daan pero hindi tayo mag-racing kumbaga kasi meron doon paakyat at pababa, kaya testingin na natin doon. Let's go! Yung vibration guys, wala tayong masyadong maramdaman dahil dual overhead cam to. Alam naman natin pag dual overhead cam guys. Tapos hindi masyadong ganun ka-vibrate guys, no? Kumbaga kung maglo-long rides ka man dito ay para sa akin guys ay all good siya. Kasi yung body position mo rin nakikita nyo naman guys. So hindi tayo nakasubsob. Kumbaga chill lang. Yung ergonomics niya napakaganda. Yung sa upuan din guys, no, stock lang to. Hindi pa pinapalitan kasi ano ni Honda yan. Hindi siya masakit sa puwet guys. Sasabihin ko rin mamaya guys kung masakit ba siya sa puwet pag tumagal na tayo mga 1 oras sa pagtetest. Pero so far so good naman guys. Vibration hindi siya guys. Mas mabibrate pa si Beauty dito guys. Oh, napaka-smooth niya rin. Tapos guys, yung assist and sleeper clutch guys, pag nagbawas ka ng, ayan guys, oh, di ba? Kahit biglain mong hindi naglalaki yung rear wheel mo guys kasi meron tayong assist and sleeper clutch na tinatawag. So hindi maglalaki ang rear wheel mo dyan at napaka-smooth ng kada ano mo dyan, shifting sa baba man yan o pataas guys. At ang cambio nito guys, saklit lang guys, no? Yung mga ano, 1 down, 5 up. 6-speed po pala siya na merong 149cc. Ayan guys ha. Subukan natin mag-downshift dito sa ano, corner. Hindi naman corner talaga. Ayan guys, so naririnig nyo ba? Diba? Okay lang. Smooth lang siya guys. Hindi siya ano, di mo talaga mararamdaman yung lock na rear wheel kasi guys, pag walang assist and sleeper clutch sa motor mo, panigurado, garantisado, kada bawas mo ay magpaparamdam sa yung rear wheel mo. At kung hindi ka masyadong gamay sa pagmumotor, ay delikado yun guys. Pero so far so good siya guys. Kita nyo naman smoothness. At alam naman natin, isa sa pinagbibida talaga ni Honda guys is durability and tipid sa gas guys. Premium na yung motor mo, tapos meron pa ganun. Yung ginagamit pala natin guys ay ABS Racing po. So medyo mataas na variant to kumpara sa tatlo kasing variant niya. May standard, may premium at itong ABS Racing, no? Sa specs naman guys na pinaka-difference ng standard ay ABS lang at itong decals ng ABS Racing. Para kasi siyang ano yung pang MotoGP or HRIC yung datingan niya guys. Ganun, kaya ganun siguro. Tapos napaka-pogi ng sticker nito guys. Guys, isa pa sa ano guys ni Honda, yung ilaw niya. Simula nung nilabas na yata yung mga Honda Click Edition ay puro LED na yung mga nilalabas nilang ilaw. Which is good guys kasi syempre hindi ka masyadong mag-worry na baka mapunde kasi LED yan guys. Alam naman natin na mas matagal ang buhay ng LED na ilaw guys. At yung liwanag guys, hindi ko pa siya na-test ng gabi pero marami nagsasabi na isa sa concern nila to. Vibration, all goods. Assistant sleeper clutch, napakaganda guys. Isa pang napansin ko sa kanya na all goods guys, kahit stock, yung gulong niya, hindi siya matalbog. Tapos makapit din siya guys. Napakaganda rin ang kapit na binibigay niya. All goods din siya guys, oh.
kahit sa stock na gulong ay okay na okay ka. Kasi napakalapad ng mga dimension ng gulong. Pero tatalakan natin yan guys ha. Yan guys oh, diba? Hindi naman tayo sasagad sa bankingan, pero all good yung liko-liko niya guys. Napaka kapit ng traction ng gulong guys. Next naman natin guys ay walk around ko kayo dito sa Honda Winner X. At syempre kasama yung sound check dyan. At nandyan yung seat height check natin para malaman nyo guys sa inyong reference po no guys. Papakita natin. So ito guys ang ating walk around review. Let's go! Good morning guys. Ito pala yung walk around review naman natin dito sa Honda Winner X. Alam ko sa mga nakasubaybay sa akin, napanood nyo na to. Pero ulitin natin syempre, nandito na rin tayo. Papakita ko lang naman yung ano niya guys, yung mga in person na ano makikita nyo sa kanya. So sindihan natin guys para mas angas no. Syempre, bago natin i-walk around dyan, i-sound check muna natin. Pisa na natin to sound check na to guys. Sound check. Yan guys. So i-rev na natin. Stock exhaust guys, hindi naman siya ganun kaingay. Kumbaga stock lang talaga guys, wala kang expect doon. So tahimik siya guys. So yun ang sound check niya guys. So dito guys, pagsisindihan natin si Winner X guys pala, i-demo ko lang ulit para sa mga hindi pa po nakakaalam. May smart key system pong tinatawag ang Honda, or tinatawag nating keyless, di ba guys? At pag naka-red yan guys, wait ko lang guys yun, nag-red na siya guys. Ibig sabihin, hindi mo siya ma-access niyan kahit anong pindot mo dyan. Kumbaga, naka-deactivate ang key mo dito sa mismong unit. So, hindi mo siya mapapandar. Kailangan guys, palaging green yan. Ayan po. Hold mo lang matagal yan, mag-green yan guys. Tapos, meron tayo ditong anti-theft alarm system ni Honda guys na, kumbaga, nag-parking ka at syempre, may masamang taong gustong kumuha ng unit mo, tinatangkaan niyang galawin or kunin yung mga parts mo or kinukuha nila. Mag-alarm po to. Ito po yun. Pagka-press mo doon, single beep, meron siyang red dito na nagsasabi na activated na po yung alarm natin o gumagana ng alarm natin. Galaw mo man yan, mag-alarm siya ng 30 seconds. Kung hindi mo siya i-off dito, kahit patay mo siya dito guys, ay activated pa rin yung alarm natin. Kumbaga, in-off mo lang yung sound guys, ayun, activated pa rin. Para ma-off mo yan, kailangan mo siyang lapitan. Nakasama ang susi guys. So, pag pinush mo siya guys, automatic na wala, di ba? Ibig sabihin, na-off na natin yung alarm. Tapos gawin naman natin guys, maraming Honda Winner X sa parking. Di mo alam kung nasaan yung sayo. So, yung process dun guys, ay answer back na po to. Narinig nyo ngayon guys, nagbigay siya ng ilaw at tumunog. Ayan pa guys. Diba? Ilaw at tumunog guys. Pero guys, kung ayaw mo naman na maingay siya, yung nagbibigay siya ng ingay, pwede mong gawin yun. Hold mo lang na matagal to. Dapat magre-red yan. O, nag-red siya guys. Ibig sabihin, hindi na siya magbibigay ng beep sound. Kumbaga, ilaw na lang po. Ayan po. Pero yung alarm guys, nandun pa rin yun. Diba? Nandiyan pa rin yung alarm niya. So, yung beep lang yung magsa-silent doon sa answer back. Hold mo lang na matagal to guys. Huwag kayo mag-panic. Babalik yung answer back nyo. Diba? Bumalik yung answer back. Gets ba guys? O, ngayon naman ay papakita ko naman sa inyo yung ano bang meron dito sa Winner X sa kanyang mga piyesa-piyesa lang naman guys, no? So, naumpisa na tayo dito. Pag ino-on pala si Winner X guys, ito yung point of view natin Yan on natin siya guys. Push lang. Tapos, isagad mo siya dun guys. Siguro nasa 7 or 8 o'clock yan. Kaya ayan yung panel gauge natin. Napakabilis lang naman mag-read. Meron tayo ditong tachometer guys, or RPM mas kilala. Meron tayong gear indicator dito. Pati dito guys, neutral. Speedometer, fuel gauge guys. Meron siyang orasan. At may dalawang button ka lang isipin dito. Meron tayong trip A, meron tayong trip B, at meron tayong average yan guys. Yun lang guys, no? So napaka-basic. Sa pag-reset naman guys, ganito lang naman Hold mo lang matagal to para mag-0-0 yan guys. Next mo lang yun. Ibig sabihin, back to 0. Pero guys, ang total odo natin, hindi natin nare-reset yan, no? Kasi yan po yung edad ng ating unit. Paano naman palitan yung oras? Napakadali lang guys. Hold mo lang matagal to. Dapat nasa odo ka. Yun, ibig sabihin, napunta ka sa hour, 'di ba? Next mo guys, kung gusto mong pumunta sa minutes. Sa pag-adjust guys, ito lang, ditong kabila, 'di ba? So 10, 12 'yun. Sabihin na natin 10, 14, balik lang natin Pwede mo siyang hold na matagal para bumilis yung pindot niya guys. Ganun po ang pag-set ng time. Tapos balik lang natin ng 13 kasi yan 13 na natin to. Pag-set guys, set mo lang. All goods na yun guys. Back to nawala na yung pagka-setting siya. Yung ABS guys, no, automatic mamamatay yan pag nagana ka na. Kung napapansin nyo kanina. Tapos meron na rin siya ditong high beam at meron na siyang passing light guys. Yung passing light niya kamukha, ayan ganyan 'di ba? May ganyan siya. Yung busina guys, marami nalilito dito. Lalo na pag nag-ship ka ng Honda, is nasa gitna. Busina check. Turn signal left, right, ay wala siyang indicator na left or right. Isahan lang siya. Ayan guys, At meron ka ditong starter button. Wala kang ibang iisipin diyan. Yung grip, maganda rin. May end bar ka dito. Yung preno sa harapan,
harapan, hindi po siya adjustable. Pati itong clutch, hindi siya na-adjust dito guys. So, doon mo siya ina-adjust sa baba. Body position guys, ganito po tayo. Ayan. Kita nyo po ba yung point of view natin? At meron ka sa mga ABS racing guys or mga ABS type, ay meron tayo dito power socket na guys na 2.1A. Yan, USB type na po. Rekta ka na mag-charge yan. Pwede na. Under seat storage compartment. Wala naman talaga malalagay dito kundi papeles lang. Ito guys, buksan natin. Lagay mo na sa seat. Yan guys, naka sa seat siya. 7 o'clock. Ayun. So guys, pag may mga gamit kayo kapote, huwag nyo tatakpan to kasi hindi makakaingay yung unit nyo. Baka magtataka kayo, parang pigil yung takbo kasi may takip to. Dapat open lang palagi po yan. Yan lang po. Tapos ito yung kanyang tank cap. So pag sumobra, mayroon siyang daanan. All goods. Ayan po. Basic lang naman. Yung upuan, hindi naman siya ganun kakapal, hindi siya ganun kanipis po. Punta naman tayo sa kanyang harapan. Sindihan natin para makita natin ilaw niyang LED. LED na po na may kasamang DRL dito. Headlight LED, pati turn signal LED. Para siyang integrated guys kung titignan mo, di ba? Telescopic forks sa harapan, ABS lang po ang harapan mo. At napakalaki naman guys ng inyong disc brake na wavy type. Off muna natin guys, nakita niyo ng ilaw. Ay, pakita ko na rin yung taillight bago natin patayin. Ito naman po yung taillight niya guys. So LED rin yan, pati turn signal, all good yan. Meron ka pang ilaw para sa plaka mo para kita. Kasi required yan guys, kailangan makita visible ang ano mo. Meron tayo ditong windshield na napakaliit. Kamukha siya ng mga Honda Click kung papansinin nyo guys. At dito meron tayong Honda dito. Sticker guys, meron siyang blue, white, red at Winner X dito nakalagay yan. Winner X. Tapos yung mags niya, para siyang gold na flat na tignan. Ganun siya pag magkakulay sila nito guys. Single pot ang preno mo sa harapan at tubeless na po yan. Ang size naman ng gulong mo sa harapan ay 90 by 80 by 17 po siya guys. Na meron kang liquid cool dyan guys. 149cc dual overhead cam. Single cylinder po siya. At dito naman sa kabila guys, ganito po ang tsura ng kanyang cambyuhan. So okay naman siya. Napaka premium din datingan. Kulay black pa siya, diba guys? At 1 down, 5 up po tayo dito. Side stand, all goods din. Naka center stand ka pa dyan. May plastic ka dito. Chain guard. Plastic lang. So kayang i-modify dyan. At yung kadena okay din. Tapos may gano pa dyan guys. So may guideline dito. Tapos sa guys, ABS Racing o sa ABS, naka-emboss yung Winner X. Ayan. Ibig sabihin premium po na gamit mo dyan bossing ko. Dito guys, meron siyang handlebar or para pag nagtampo ang iyong OBR, may kakapitan guys. Kung ayaw mo to, pwede mo tanggalin para mas pogi tignan, diba? Tapos meron tayo ditong single disc brake sa likuran na single pot din po siya. Yung exhaust niya, may kasama siyang heat guard dito. Dito po nilalagay yung brake fluid. Naka-suspension ka ditong monoshock. At syempre guys, yung gulong niya naman sa likuran, ang size nito ay 120 by 70 by 17 po. Yung sa prenuhan guys, maganda rin yung quality. Halos terno siya nung decambio. Kumbaga yung makina nito guys, tagun-tago. Ayan, no? So halos hindi mo siya makikita. Ayan, meron siya liquid cool, dual overhead cam. At ito po ang ating walk around review. Ngayon guys, susubukan naman natin yung seat height check. Let's go! What is up guys? Susubukan naman natin ngayon yung seat height niya guys. No? Ang height ko po pala ay 5'10" na may inseam na 32 inches guys. No? Para sa inyo reference guys, ganito po ang itsura ng Winner X sa ganitong height. So, ito po. Ayun! All good siya guys. Ayan o. Flat foot po tayo sa dalawa nating paa. So, di ka mag-worry dito. Kasi napakababa lang ng seat height nito guys. Seat height nito, pasok na pasok sa mga Asian height, no? Kasi 795mm. Tignan nyo naman guys. Flat foot pa tayo. Hindi naman straightforward yung paa natin. Kayang-kaya nyo to guys. At syempre, may timbang lamang na 122 kilograms. Napakagaan niya guys. So, kayang-kayang gamitin to guys na mga, ng mga Filipino height or mga Asian height guys, no? Ganito pa tsura pag nakaano guys. Ayan. Ayos ba? Ayos na ba? Pogi ng Winner X guys, no? Very confident siya sa ating balikat, sa ating likod. Hindi ka siya masyadong mangangawit. At kumbaga, relax mo siyang madadrive guys. Ganito kasi yung tsura niya, di ba? Very basic lang. Na kumbaga yung mga nakasanayan natin, mga wave, ganun lang. Pero parang bumaba lang ng konti to. Ganun lang, no guys? Konting difference lang. Ito lang yung mararamdaman mo, medyo bumaba. Pero katagalan mo din na drive, okay na siya guys. Parang wave kasi medyo mataas na konting sa wave. Ayan guys, so, di ba? Ito po ang seat height ng Winner X ni Honda. Let's go ngayon. Subukan naman natin siya sa mga malubak at sa mga twisty up and down guys dito sa may New Clark City. Let's go! Guys, kahit naka first gear, pwede natin siyang start basta naka-hold kayo sa clutch, no guys? Ayan. So, let's go. Sa mga veterano, ginagawa niya yan, alam ko. So guys, ayan. So sa turning, okay din siya guys. Very comfy siya. Kahit ilang minuto pa lang natin siya ginagamit. Pero ano guys, may ilang linggo na siya sa atin guys. Pala. So para sa akin, masasabi ko na very siya, friendly niya gamitin. User friendly lang na pag downshift ka guys. So diba, napaka-smooth ng niya, downshifting. Kasi po, ito ay may assist and slipper clutch nga po. So hindi ka mag-worry na maglalak ang rear wheel nyo po. Ayan. So all goods guys. So ganda rin gamitin Smooth na smooth guys. Sa rektahan, all goods din guys. Braking system, di ba na-check natin kanina? Engine brake niya rin guys, napakaganda Ayos
Diba guys, napaka-smooth. Ayun po. Guys, medyo hindi naman ka-smooth yung daan dito. I mean, kahit semento siya guys, di ba? Alam niyo naman yung mga ganito. Pag ganyan kagaspang, malubak-lubak yan guys. Mararamdaman naman mo yung lubak-lubak. Pero dito guys, no worry. Napakaganda na niya. Talbog mo dito. Kumbaga, hindi ka masyadong bugbog dito guys sa katawan. All goods in the hood, sabi nga ni Daddy Gio. Guys, napansin ko lang dito, pag bumamakbak ka, yung napakaganda ng aerodynamics niya guys. Siguro dahil sa mga cuts ng kanyang fairings, no guys. Talagang mararamdaman mo guys pag nasa speed ka ay okay din siya guys. Tignan nyo, di ba napaka-stable niya para sa speed natin. Okay na okay siya guys. Sarap niyang manuhin. Yung aerodynamics nito napakaganda rin guys. Hindi rin bugbog yung paa mo dito guys kasi cover ayan, cover tayo dito Kumbaga yung sasapuin mo lang hangin yung dito guys. Pero pag dumapa kang ganun, kaya pala sinasama nila to sa mga racing guys. Pag dumapa ka kasi guys, tignan mo yung aerodynamics niya, napakaganda. Honda pa guys. Yung side mirror din, hindi siya nakakaduling. Okay na okay naman yung side mirror niya guys. Yan guys 6 speed tayo, pero kung gusto mong umarangkada guys, hindi lang siya para ma-relax yung engine, nagbibigay pa rin siya ng power. Di ba guys? Sobrang solid nito guys. Yan, meron tayo ditong naman. Papasok na tayo sa New Clark. Yan, sa mga nakakaalam nito New Clark guys, papunta to ng Kapas Doon tayo, merong kasi doon, palusong yung daan. At matetest natin yung meron din siyang kahit papaanong twist. Hindi naman ganoon ka-twisty guys, no? Ayun, nag-engine brake ako guys. Smooth ng engine brake niya. Tapos preno mong kasama ng trail braking sa harapan. Smooth niya guys. Grabe. Guys, kaya pala ang ganda ng power na binibigay nito. Meron kasi itong horsepower na 15.4 at 7,000 RPM. Sa kanya naman torque guys, meron siyang 13.5 Newton meter of torque at 9,000 RPM guys. Tingnan sa kurbahan, no? Pa natin to. Diba guys? Napaka-smooth niya lang. Kasi napakalapat ng gulong sa likuran di ba? So nagbe-blend siya at hindi siya yung para nawawala sa balance. Napakaganda nito guys. Underbone na napaka-pogi. Kung gusto mong overtake dito guys, pagbibigyan ka niya. Di ba? Napaka-smooth ng handling nito. Tingnan yung downshift niya guys. Napaka-smooth. Assistant slipper clutch yan guys. Di ba? Second gear, gravity. Sarap mag-downshift dito. Paano pag naka-exhaust ka pa? Ito guys, nasa New Clark City na tayo dito. Alam nyo naman to guys, papunta to sa Kapas. Sa mga gustong pumunta sa Tarlac, yan, tipid to guys. Kasi dire-diretso lang to. Tayo guys, pakyat. Biray natin, konti lang. Okay. Yung speed nandun talaga guys. Tapos, napaka-stable mo. Yan guys, yung aerodynamics napakaganda. Tapos yung ergonomics niya guys, pwede kang gumanyan, depende sa'yo. All good siya guys. Ang ganda ng bridge na to, no guys. So kung magra-rides ka, okay na okay to. Madilim na dun Yung araw talaga ngayon, kailangan samantalahin, no guys. Di mo alam kung aaraw, uulan. Depende na lang talaga. Ayan po, uy, grabe. Gravity. Downshift. Ayan guys, engine brake lang tayo dito guys. I mean hindi naman ako yung guys, bitawan mo lang sa third gear pag palusong yung daan. Ayan hindi mo na kailangan pumigaan ng preno guys. Nakabitaw tayo sa ating silinyador. Diba? Nag-i-engage yung ating engine brake. Kung gusto mo mas magaspang yan, segunda. Pero tercera okay na. Subukan natin sa gear. Mas mag-i-slow down ka guys, no? Huwag naman primera. Okay na yung guys. Diba? Yun po yung engine brake guys. Lalo na guys kung palusong yung daan tapos naka-disc brake kayo, pwede kasing mag-overheat ang inyong disc brake at mawalan kayo ng preno. Marami nangyayaring ganyan guys. So sa pagpapreno naman, dapat pitik-pitik mo lang. Ay guys, tignan yung daan, no? Diyan natin talaga matitesting, no? Guys, hindi naman dito tawag dito 100% yung daan. Makikita nyo naman yung gaspang na yan guys. Matagtag yan kung tutusin. Pero sa suspension nya guys hindi ko maramdaman. Ayan guys, sarap niya gamitin. Ito guys, may corner dito. Hindi naman ganun kalayong corner to. Pero kukurba natin dyan.
Diba? Smoothness. Matipid na sa gas. Tignan mo guys, full tank pa rin, no? Dinala sa akin to full tank, no? Kasi ang average nito 52.3 kilometers per liter. Grabe ba? Ang tipid. Pogi na yung motor mo, tipid pa sa gas. At kalabaw pa. Alam mo na, guys, sa amin kasi sa Pampanga, tawag namin sa mga Honda, kalabaw. Kasi talaga guys, pinampapasada yan. Talagang ano, matagal, masira guys. Yun talaga yun eh. Maintenance naman, okay din siya. Yan guys, oh. Tignan mo naman view. Medyo maulap lang ngayon guys kasi alam naman natin habagat. Sinamantala natin habang sumitip si Aring Araw kanina. Yan guys, oh. Engine brake guys, naka 4th gear tayo, di ba? Gusto pa mag-slow down, 3rd gear. Gusto mo sagad, segunda bossing. Naririnig niyo yung bossing, oh. Wala tayong sa silinyador, di tayo pumipiga ng preno, di tayo pumipiga ng clutch. Only engine brake lang yung bossing, pero slow down tayo. Imbis na paratsado tayo guys, ha? Huwag niyong gagawin na pre-wheel sa mga ganito, ha? Kasi di natin masasabi, baka may biglang lilitaw. Kaya ako nag-engine brake, mas pinipili ko yung ganito guys, para in case man na biglang may lumabas na di mo inaasahan, aso man yan o pusa, o biglang may lumipat na bata, ay makakapagpreno ka guys. Kasi pag naka-pre-wheel ka guys, wala, mahirapan yung traction mo kasi lutang yung gulong mo dun eh. Diba? Nakita nyo yung engine brake guys, all goods, diba? Smoothness overload. Oh, matagtag dito pero all good siya guys, no? Hindi kanya tinatagtag. Hindi siya masakit sa katawan, ha? Sapit din guys, ha? Ilang minuto na tayo nagda-drive dito. Ayan, halos 30 minutes na. O isang oras na guys. All goods pa naman. Kasi meron mga unit na ano guys, talaga mararamdaman mo yung lubak eh. Dito guys, di ko alam no, kung ako lang talaga guys, sinabi ko na kanina to. Basta Honda kasi guys yung suspension eh, panalo. Engine brake guys. Ang sarap ng sleeper clutch na guys. Assist and sleeper clutch guys. Baka sabihin nyo masira naman yung makina guys. Guys, ginawa talaga yon para sa mga biglaan downshift. At matitake advantage mo yon sa mga bagay-bagay ba. Ayan guys, naka ano tayo, fifth gear tayo, napakabilis ng ano niya, di ba? Arangkada niya. Pero kung magpo-port speed ka doon sa palusong na yon, hindi siya masyado mag-ano. Guys, ang ano rin, responsive yung ano mo. Kada piga mo dito, ayun oh, pumipiga tayo. Napakabait niya rin mag-response, ha. Yun lang. Ito yung issue ng iba guys, yung matalsik daw yung sa likuran. Check natin ha kung matalsik. Matubig dito, ha. Kita ba? Tingin ko matatalsikan ka dito guys dahil natalsikan nga tayong konti guys. Dahil kasi monoshock suspension eh, tas sexy lang eh. May tubig oh. Ang gagaling sa taas. Yun lang, ingat kayo dito guys. Guys, tignan nyo, patarik yung daan dito. Susubukan natin kung kakayanin niya guys, no? Pero sa mga manual guys, kahit anong motor pa yan, basta manual, basic yan guys. Isa sa pinaka basic na inaano, yan yung, kaya marami pa rin mas prefer nila yung manual guys. Kasi yung mga ganito scenario guys, kasi kung ang motor mo ay automatic, kailangan mo talagang bumuelo na dyan guys eh. Eh dito kaya mong bumuelo gamit lang ang mga gear. Papunta kang ano, yan guys ha, 4 gear tayo, bawas tayo, bumuelo tayo, di ba? Yan yung advantage ng manual guys. Pataas yan kasi guys eh. Hindi mo aring hindi mo ano eh, tiritin eh, baka mabihitin ka. Yan guys oh, di ba? Kita nyo yung ano niya guys, binibigay niyang torque at saka yung power. Meron siya guys eh, binibigay niya no. Tingin ko kung pan daily. Kaya pala maraming gumagamit nito ng ano, na pinang-courier nila or pinang-grab, lalo mo, ano man ano, MC taxi. Kasi guys, tipid sa gas, 52.3. Ano pang hihingin mo doon guys? Nag-i-enjoy ka na, gamit mo pa yung pangarap mo, motor, bossing. Yan bossing ha, may passing light tayo dyan. Meron tayo passing light, diba? Passing light tayo sa truck, overtake tayo. Napakalawak dito sa amin oh guys. Iilan pa lang kasi mga dumadaan dito. May dumadaan na pero iilan pa lang talaga guys. Di pa ganun karami. Problema lang dito, matubig guys. Ayan oh. Di ko alam saan nanggagaling tong tubig na to. Parang sa taas, ewan. Ayan. Guys oh, tingnan nyo. Palusong tayo. Pero binibasic lang niya. Mas matarik, mas palusong dito pagkatapos nito guys ha. Kasi yung engine brake ang bahala dyan. Kaya guys, maganda practicein yung engine brake. Huwag kayong
mag downshift lang kayong isa guys, kung saan kayo komportable. Yun no, Winner X din yun no. Yan guys, diba nag downshift tayo. Kita nyo yan guys, twisty tapos pababa. Tercera lang tayo or third gear speed lang tayo. Okay naman guys. Ayos oh, diba? Tapos biglang kurbahan pare ko eh. Ang sarap nito. Sarap magmotor dito guys. Diba? May enjoy mo talaga yung pagmumotor guys pag ganyan yung daan no. Nakakatawa lang dito yung mga biglang hati ng daan tas paliko ka. Yan kasi ano eh. Alright. Ganda. Ayun guys oh, counter steer naman tayo. Pinupush ko yung left. Diba nagpupunta siya din. Alright. Mas mabilis kasi yung response niya kaysa liligom. Ito, patarik, diba guys? Patarik! Palusong! Kompleto yung daan namin dito guys. Yan guys, yung tarik nito guys. Tignan nyo, nakikita nyo. Hindi ko alam kung kita sa camera guys, pero napakatarik ng daan na to. Ayun o. Bibirain mo. Diba? Grabe ba? Fourth gear guys, oh, binisik niya oh. Kailangan mo lang bumero dun guys talaga. Sarap magmotor. Tapos wala masyadong dumadaan dito guys. Yan guys oh. Slow down daw. Tignan mo guys tong sobrang tarik na daan na to. Tignan mo yung tarik. Taas oh. Taas yan guys oh. Kita nyo yun oh. Sobrang tarik nyan guys, diba? Akitin mo yan gamit tong Winner X na to. Di ko lang kung kita sa camera guys. Ayan oh. Sobrang tarik yan bossing. Ayan guys, ating susubukin itong napakatarik guys na daan gamit tong Honda Winner X. Ganyan nyo guys ah. Tercera tayo. May tricycle pa dito. Di pa masyado mahigpit dito guys eh. Kasi yung mga dating nakatira dito pinapayagan pa. Ayan guys, napakatarik nito. All goods naman guys, hindi naman siya biglaan tarik eh. Sa malayo kitang kita mo napakatarik no. Galing ng engineering dito. Galing. Hindi mo siya mararamdaman. Siguro pag naglalakad ka doon mo mararamdaman. Pero habang nagdadrive ka parang wala man siya guys. All goods siya. Tingnan mo guys, oh, fifth gear ako nahi. Oh. Diba? Magbawas ka lang pag nahihirapan yung engine mo. Pag hindi niya pa kayang umakyat. Yun lang po yung technique doon sa manual. Grabe ba? Ang tarik nun bossing. Ayun oh. Diba? Dito guys sa medyo ingat kayo dito kasi medyo mabuhangin. Ayun oh. Mag overspeed ka dito, pipreno ka. Kahit may ABS at saka traction ka, mararamdaman mo to kung hindi ka skilled. Ayun oh. Grabe. Engine brake guys, fourth gear. Gusto pang bawas. Guys oh, yung kala mong galit na galit yung engine mo, yun yung engine brake guys. Sagad natin. All goods ah, ganda dito. Oh, tignan mo guys oh, di ba? May may kambing diyan or what? Yan yung sinasabing slow down ka lang eh kasi yari eh. May mga goat diyan oh. Di ba? Ayos. Naglilinis sila ng ano, damo-damo guys. Alam mo, mabilis lang makapunta ng Kapas dito guys or Tarlac dahil dito sa daan na to. Labas mo dito, New Clark City, Kapas na boss eh. Yeah, di ba? Yan ah. May trivia pa tayo, no? Guys, alam nyo bala ang Honda ang #1 manufacturer sa buong brand ng motorcycle guys. Kasi meron silang 500 million. Sila pa lang ang naka-achieve nung guys, no? 500 million na motorsiklo. Grabe, ang dami nun boss. Ang lakas naman ni Honda. 500 million na motor bossing. Globally yun ha. Ibig sabihin sa buong mundo. Grabe. Congrats Honda. Grabe. 500 million yun guys na motor na produce nila. Ganon kabagsik si Honda. U-turn na tayo dito. Yun o. Engine brake guys, diba? Diba? Engine brake lang yun guys. What is up guys?
At na-test na natin to. Personal review ko lang naman to guys, no? Medyo depende tayo ng pananaw, depende sa inyo. Pero ako guys, ganito ako mag-review eh, no? At sasabihin natin dito yung mga pros and cons naman niya guys. Hanap lang tayo ng magandang pwesto. Umaambon na dito. Pero ambon na ano lang naman yan. Basic lang naman yung ambon na yan guys, diba? Blessings yung tawag dyan. Tingnan guys, oh, ganda ng daan, no? New Clark City yan. So dito guys ay tatalakayin naman natin yung mga pros and cons na napansin ko sa kanya guys. Kasi wala namang perfectong motor talaga. Ang technology kasi guys ay paiba ng paiba. Kumbaga pa high-tech tayo ng pa high-tech. Grabe, umuulan sa amin dun, hindi man. Ayun, umaambon na naman. Ay go. Yun ang problema guys, no? Ulan. Taas ang ulan dito. Ito guys, sasabihin naman natin yung mga pros and cons ni Honda Winner X. Yung mga personal ko lang napansin sa kanya guys, no? Mas maganda guys, mag-umpisa na tayo sa mga cons naman guys. Bali, yung napansin ko sa kanya guys, no? Hindi ko lang alam guys, no? Kung sa akin lang to, napansin ko to sa Honda Click rin ng nanay ko, na pag naulanan masyado to guys, ay pinapasokan sila ng moist, ayan, no? Kamukha siya na may moist siya dyan sa loob. So, medyo pag heavy rain guys, delikado. At lalo kung pinaparking nyo sa walang dilim, pwedeng pasukan ng tubig guys. Ito yung napansin ko sa kanyang una. At meron pa tayong napansin na iba naman guys, yung kanyang engine kill sa kanyang first gear guys. Kasi parang dapat nilagay na to guys, eh. Tayo neutral tayo, ha. Pag first gear natin guys, pag naka-side stand tayo, ha. Side stand ko guys. Dapat mamamatay yan. Hindi siya ano guys, yun yung isa sa anong dinagdag ni Honda. Pumalay natin in the near idagdag din nila yung guys. Ganito kasi si Honda guys, eh. Hindi ko alam para sa akin. Para sa akin cons na rin to kasi hindi pa pero tataas kasi yung value pag nilagay nito. Pero sana merong ganun na option na ganun guys, no? ABS ang harapan lang pero ang likuran ay wala siya. Wala rin siyang traction control. Pero guys, sa preno okay naman siya. Ginagamit ko siya kanina. Tinesting natin, napanood nyo, all goods naman. Pero sana sa mga beginner kasi guys, iniisip natin sa mga hindi pa masyadong gamay ay medyo delicate yung guys. Pero ABS naman po ang harapan ng ABS Racing at Premium. Pero sa standard guys, wala po siya. At wala rin po, yung standard, wala rin siyang power socket. Okay guys. Isa pa napansin ko guys, na halos na mga motor ngayon na nilalabas ay meron ng hazard button. So, isa pa yun, wala siyang hazard button dito guys, na kailangan mo pang magpa-install or bumili sa aftermarket na may meron ganito. At yung ilaw niya daw guys, sa gabi, nababasa ako sa mga ay madilim daw guys. Siguro kailangan lang ng MDL yun for better na mabigay niya liwanag sa guys. Dumako naman tayo sa pros niya guys, no? Pinaka pros niya sa akin guys, syempre smart key system. Ibig sabihin guys, meron ng anti-theft na dinemo ko kanina, meron ng alarm, answer back, at syempre hassle free keyless siya guys. Basta hawak mo to, hindi nila magagamit ang unit mo, di ba? At syempre guys, fuel consumption wise, napakatipid nito based on WMTC. Meron daw 52.3 kilometers per liter. Kung ikaw ay mag-grab ma'am lalamove, ay pwede sa iyo to guys. Kaya pala maraming mga kapatid nating courier ang pinipili ang Winner X na gamitin pang hanap buhay kasi napakatipid sa gas guys, di ba? 52.3, talagang paporma na, nagbibigay pa sa iyo ng napakagandang performance at tipid sa gas, di ba? Makakatipid ka, mabibigay mo pa, mapoprovide mo pa sa family mo, astig, di ba? Meron na rin pala kasamang power socket guys, yung mga ABS, yung sinabi ko kanina, ABS or Premium Edition, meron siya, pero doon sa standard wala po siya. So kung malubat ka man sa daan, at least may matcha-charge ka, di ba? Meron na rin guys itong assist and sleeper clutch. Kung naririnig nyo man yung mga downshift ko, na kanina ko pa sinasabi, na isa sa pinakamagandang guys, na kailangan sa mga motor kasi guys, sa mga di-manual, ay para sa akin record na talaga dapat merong assist and sleeper clutch para hindi maglaka rear mo pag nagda-downshift ka guys. Napakaganda nun. At meron din pala safety features to guys, kung bigla ka man mapasobra sa banking, meron siyang bank angle sensor na 70 degree na kusang mamamatay ang engine mo. So pag natumbay yung motor, automatic 70 degree guys, napakababa na yung gano'n na lang yun, no? So automatic mamamatay yung engine mo for safety purposes guys. So yun lang yung napansin kong pros and cons. And kayo ba guys, ano ba masasabi nyo dito sa Honda Winner X na para ba sa inyo? Okay ba to guys? May talo palang presyo to. Meron tayo dito sa standard na 123.9 for standard edition, tapos may premium edition na 129.9, at for ABS Racing guys, meron tayong 131.9. Di ko lang sure guys kung active pa rin yung promo, no? Check nyo na lang sa mga dealer guys, hindi na ako nagtatrabaho sa kasa, okay? Tapos may mga color variant yan, iba-iba. Itong ABS Racing, ganito lang yung kulay niya. Ito yung pinakamahal kasi yung vehicles na ginamit dito, parang pang pang ABS Racing, salitang racing pa lang boss, alam mo na ginagamit sa HRIC para magano yung mga dati ganyan, di ba? Yung blend ng kulay niya, napaka-pogi.
At syempre maraming salamat Honda Philippines Incorporated sa pagpapahiram ng unit. Diniliver pa to door to door, no guys. At syempre kung hindi sa inyo guys, hindi naman tayo mapapansin ng mga brand, no. Okay, at syempre kung gusto nyo palang more details sa mga motor ni Honda, ay ilalagay ko na lang dito yung nila, social media account guys. Pwede nyo i-follow yung link nila, no. Meron sila dyan, ilalagay ko na lang dyan sa baba. Maraming salamat ulit Honda Philippines Incorporated at sa lahat ng mga staff ng Honda, lalo na sa nag-process nito para tayo ay mapadalhan ni Honda. Hindi po sa atin to, pinahiram lang po ni Honda para ating i-review at gamitin ng ilang linggo. Maraming salamat guys at ingat kayo, ride safe and God bless. Let's go! Ito pala ang ating shoutout sa lahat ng mga nag-comment. Ito po, shoutout kay Zay11, shoutout daw sa kanyang bebe na si Max, shoutout kay J. Mantilla Abilio, shoutout kay Paski Pascubilio, pa-shoutout Par, Buklod Riders, and Grab AUF Voice. Thank you Far, ingat lagi, ingat ka din brother. Shoutout kay Chrisley Perangco, sabi niya kumusta po pag may angkas tapos uphill, okay po ba? Okay na okay. Shoutout kay It's Me Dan. Fan siya ng mga ABS Racing Winner X. Shoutout kay Gram na soon magiging owner ng Winner X na taga Czech Republic pa sa 2026 siya. Uwe, ingat ka dyan, kabayan. Shoutout kay JR from Porac, Pampanga. Pa-shoutout kay Discreep. Bakit more on Winner X ka sa video mo? For promotion ka ba niyan? Bossing, pinahiram lang sa atin. Kailangan natin sulitin. Shoutout kay ADR LOL. Shoutout kay Anthony Shop. Shoutout kay Papayay. Kakabili niya lang ng Winner X. Ride safe, bossing. Pa-voice out po, sabi ni Teacher Alvin. Koyu, nakakita ko ng Winner X. I-follow agad. Salamat, boss. JDZ, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Luke Lee. Shoutout sa'yo, Sian. Shoutout sa'yo, Mr. San. Very good talaga. Complete gear at di kamote sa daan. Yes, bossing. Kailangan maging modelo tayo. Shoutout kay JDD X10. Same Winner X. Grabe. Ride safe, bossing. Shoutout kay JM. Shoutout kay Only Senpai. Shoutout kay Marvin. Shoutout kay Aldrin Mercado. Pare, pa-shoutout. Saka mo na ipadala ang susulod mo jersey jacket. Nasa yellow basket natin yan. Shoutout kay JR Biluan. J. Nina Moto, Bap Ares lagi, thank you yan. Follow nyo po yan, si J. Nina Moto. Yun lang guys, sa mga susunod natin, mag-shoutout ulit tayo. At ito ang ating shoutout. Ride safe guys, and God bless!